Muli, yung kaibigan, Erickson. Gusto ko lang bahagi sa inyo isang ah, Bible verse na naging parte na ng buhay ko. Itong John 3:16. Ang sabi dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Napakarami na po ng nakakaalam ng Bible verse na to. Maraming nakakaalam, maraming nakakabisado. Yung iba, ginugugol nila. Sa totoo lang, at least 2.6 billion mahigit na tao na nakakaalam at nakarinig, nakabasa ng Bible verse na to. Pero ano ba talagang ibig sabihin ng Bible verse na to? Sabi dito, mahal na mahal tayo ni Lord. Pero hindi lang yung natuldukan doon na alam ng mga tao, mahal tayo ng Diyos. Pero katulad niya lang lagi kong sinasabi, yung totoong pagmamahal, nagpapakita ng pagkilos, effort, kung paano patunayan yung pagmamahal na yon. Sinabi doon na dahil sa kasalanan natin, mapapahamak tayo sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal niya, pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang akuin, bayaran ang lahat ng nagawa nating kasalanan. Sinasadya man o hindi, kasalanan man yun sa isip, sa salita, sa gawa, inako ng Diyos yun sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus, namatay, muling namang nabuhay para bigyan tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Dahil sa kasalanan natin, deserve natin yung impyerno, mainit, masakit doon dahil lahat ng pagpapala ng Diyos at yung Diyos mismo ay wala sa lugar na yon. At kabaliktaran naman nun, yung inaalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, yung buhay na walang hanggan, yung karamdam naman sa langit na lahat ng pagpapala at ang Diyos mismo ay kasama natin doon. Sabi ng Bible, wala ng paghihirap, wala ng pagdurusa, wala ng sakit at lahat ng pagdurusa, lahat ng klaseng paghihirap ng tao na nararanasan natin dito sa lupa ay wala sa lugar na yun. Guys, tayong initos ng Diyos sa kasalanan natin. Ang kailangan natin gawin, aminin natin na nakasala tayo. Nagawa natin yung ayaw ng Diyos, nagawa natin yung mga kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Aminin natin. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Handa naman po niya tayong patawarin at tanggapin po natin ang kanyang anak na si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi na natin susundin yung sarili natin na makasalanan. Hindi natin susundin yung pagnanasa natin gumawa ng kasalanan. Ang susundin natin na kagustuhan at kalooban ng ating Panginoong Jesus. At tagapagligtas, aamin natin na yun nga, makasalanan tayo at hindi natin kaya iligtas ng sarili natin sa impyerno. Pero nagtitiwala tayo sa Kanya at magtitiwala tayo sa Kanya na kaya niya tayong iligtas mula sa lugar na yun. Kung gusto mong maligtas sa kapahamakan sa impyerno at makamtan ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, sundan mo tong panalangin na to. Hindi lang sa bibig, pero galing sa puso. Hindi man sa oras na napadot mo to, pero sa dumating yung oras na mag-isa ka na lang, gawin mo tong panalangin to. Isa pa, hingi tayo ng tawad sa lahat ng nagawa natin kasalanan at tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas. Kung gusto mo nang tanggapin si Lord sa oras na to, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat, mahal mo ako. Namatay ka sa krus upang bayaran ang lahat ng aking pagkakasala. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Kasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Kasalanan sinasadya o hindi sinasadya. Malaki man o maliit, patawarin mo po ako, aking Diyos. At ngayon po, kasalanan po ako, hindi ko kayang iligtas ng sarili ko sa kapamakan, sa impyerno. Kaya tinatanggap kita sa aking puso
sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi na po masunod ang sarili ko sa paggawa ng kasalanan. Ikaw na po manguna, maghari at masunod sa aking buhay. Maraming salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Ito na po ang simula ng pagbabago sa aking buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Kung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, tanda mo itong date na to. Kung anong araw mo tinanggap si Lord. Ang date ngayon, September 8, 2024. Kung ngayon mo tinanggap si Lord, praise God. Pwede mo tandaan yung date na to. Pero kung anong araw mo napanood itong video na to, kung anong araw mo tinanggap si Lord, tandaan mo yung date na yan. Ayun na yung araw na niligtas ka ng Diyos, pinatawad mo yung kasalanan, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ako, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan, tinanggap ko si Lord noong November 21, 2015. At doon na nga, naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, binago ni Lord yung buhay ko, at higit sa lahat, alam ko, niligtas na ako ni Lord sa kapahamakan sa impyerno. Gandang araw at minsan pa, pagpalain ka ng ating Diyos. Shalom.